Ko, patay ka diha. Oo, dito tayo kay Sara Duterte, mga kababayan. Oo, nako, mga kababayan, ha? Si Sara Duterte, nakasuhan na ng inciting to sedition, confirm. Ma'am Ashley Kate and kay Teresita, hello. May love shoutout and kay Duday Dudes and kay Ma'am Ashley Kate, ayan. So mga kababayan, eto na nga. Mga kababayan, si Sara Duterte ay kinasuhan po no ng inciting to sedition. So meron na nga mga kababayan, aarestuhin na nga si Sara. Patay ka diya. Pasok po mga kababayan si Sara Duterte sa kasong inciting to sedition. Dahil po mga kababayan, sabi mismo ng NBI na si Sara po ay may kaso dahil po mga kababayan sa mga tabugok niyang suporter. Kung hindi dahil sa kanyang mga suporter na tabugok na nag-comment at sinabing nasa likod mo lang kami, BP Sara. Sulusubin na natin ang Malacanang. Mag-revolusyon na. Mag-people power na. Marcos bangag, Marcos resign. Dahil dyan mga kababayan sa mga salitang yan, si Sara Duterte ay nakasuhan. Nako mga kababayan, Ma'am Ginger T and kay Kabinders Vlog, Ma'am Ashley Kate, huwag kang maprostrate. Ito yung good news. Walang mapuprostrate sa hearing kanina. Nako mga kababayan, kung naintindihan nyo lang mabuti, panalo na naman ang prosecution. Talo na naman si Sara, mga kababayan. Diyos ko. So ito pakinggan natin mga kababayan. Ako po, panis talaga. Eto. Mga kababayan. Eto. Bakit inimbitahan? Ano ang nabanggit sa Romanov? Ayan, Marcoleta, ganyan, ganon. So eto po mga kababayan. Mga kababayan, nakalagay po dito na dahil po mga kababayan sa pagbanta, no, mga kababayan ni Sara Duterte sa mga bidyong lumalabas, no, ay meron pong mga kababayan ito paparood ko sa inyo na talagang nakasuhan si Sara dahil dito. Are you aware that in one interview following the press con, BBM mentioned that he was open for reconciliation with the Vice President? Wait lang mga kababayan, hindi po yan. Ito po yun mga kababayan. Ayan. Unang nabanggit. Ayan mga kababayan. Kasi sa totoo lang mga kababayan ay si Sara Duterte po ay talaga namang napapahamak talaga dahil sa kanyang mga bobong supporter. So dahil sa mga bobong supporter niya na nag-amok ng rally, nag-aamok ng kung ano-ano ang kanilang tawag dito mga kababayan, sinisigaw. Ayan, ito po mga kababayan. Ayan, hindi to kathang isip, online comments. Ito, mga kababayan. Ayan pakinggan natin. Ito na, patay. Ito. May ads lang po And press con plus meron po bang iba? Ito Yes po, Your Honor. Yung basis po namin, una, yung utterances in October 18, 2024. And then kinumpara ho namin siya sa utterances in November 23. Right. So, meron bang elements of sedition doon sa mga utterances nyo? Ang elements na ini-establish po namin, which is under the law, is whether or not the speeches would tend to steer the people against the government. So, how would you know kung mag-steer yun ng uprising o magkukumbinsi sa mga tao na mag-alsa-masa base doon sa utterances ng BP Sara? Yes, Your How Honor. did you know? Pangalawa, if I may explain, sir. Pangalawa ko, yung if the speeches would tend to disturb the peace of the community, and if the speeches would tend to undermine public safety and public So, how would you know if it will tend to disturb or undermine the peace Yes, and Your order of Honor. the community? Paano mo malalaman? The fact ho, Based doon sa utterances niya.
The fact na nag-issue ng statement yung mga government agencies tasked to protect national security, at ang sabi ko nila, that's an active threat, that's an issue of national security. So definitely na-disturb ho yung ating... How? Well, nag-alala ho ang nasa gobyerno, kami ho per se, yung sabi ko kanina, Nag-alala kayo, nag-alala yung taong bayan. Kasi Yeah, iba yung nag-aalala kayo nasa gobyerno, kayo nag-imbestiga, versus nag-aalala yung nakarinig at yung mga at that time ay nagsusubaybay dun sa mga Yes po. sinasabi ng BP. So, nag-alala po ang taong bayan, definitely. how? Well, marami ho kaming nakita sa news, sa comments ng social media. Comments. So that means you factored in yung comments and reactions sa social media doon sa ginawa niyang press conference, doon sa mga utterances niya, kung ano yung reaksyon ng mga netizens na nakapanood. Yes po, Your Honor. At ano naman yung mga sinabi doon? Well, yun nga, yung iba nag-worry, ano na ba yung mangyayari sa bansa natin, bakit magulo yung mga nasa taas, yung iba nagsasabi, ano ba ito, saan ba ito patungo? So hindi pa rin seditious yun. Nag-worry lang sila saan patungo. Ang seditious is, tama ka dyan, BP Sara. Go tayo. Gawin natin yan. Nasa likod nyo kami. Yun yung sedition. Meron nung ganun na comment din po, Your Honor. Meron. Meron po. In fact, Ano yung comment na yun? So, ang gustong mangyari ni Raffy Tulfo, mga kababayan, matatawag mong seditious ang magiging kaso kung may mga nasa likod ni Sara na sumuportang kalabanin ang Pangulo. So ngayon mga kababayan, kahit kayo, alam niyo po na marami po sila. Meron pa nga silang rally-rally, yung lusubin ang Malacanang, bumaba ka na dyan. Baka maulit ang nangyari sa inyo at mapalayas kayo bumalik ng Hawaii. Kung naalala ninyo mga kababayan, lahat pong yan ay ginawa ng mga DDS. So ngayon mga kababayan, ang tanong mga kababayan, ang tanong mga kababayan ay, hindi ba ginawa ng mga DDS yan? Marami po. Andyan sila Eric Celis, yan, andyan sila itong si Dado, marami sila. Nandyan pa nga si Mike Defensor. Ang dami nila. May mga vloggers pa na nagsisigawan na ang tawag people power, no? 'Di ba? Revolution. Kaya po mga kababayan, si Sara Duterte ay nakasuhan ng inciting to sedition dahil sa kanyang mga bobong supporter. Kung naalala ninyo mga kababayan, ganyan din nangyari kay Digong. Isa sa rason na kung bakit, no? Andyan pa si Respicio, nako. Oo, isa sa example si Respicio diyan. Mga kababayan, kasi siya mismo nagsabi, ready na ba kayo sa revolusyon? Yeah. Handa na ba kayong ipaglaban si Sara? Di ba? Gumaganon siya. So ngayon, mga kababayan, klarong-klaro. Kaya po si Sara nakasuhan ng inciting to sedition. Pakinggan natin sa mga hindi po nakakaalam, isa po sa rason na kung bakit si Digong ay hindi pinayagan ng ICC na pagbigyan ang kanyang interim release dahil mga kababayan, ganyan ang ginawa ng kanyang mga supporter. No? Sinira nila ang mga pages ng mga judge, no, yung mga prosecutor doon sa ICC. At higit sa lahat, nagwiwilga sila sa labas ng ICC. Kaya nga, ang sabi ng taga-ICC, hindi namin basta-bastang bibitawan si Digong. Kasi bakit? Baka isang utos niya na patayin ninyo at balikan ninyo ang mga biktima sa war on drugs, ubos lahat. Kaya ngayon mga kababayan, si Sara, napapahamak din dahil sa kabubuhan ng mga DDS. Pakinggan ninyong mabuti ang sabi ni Attorney Lutok ng NBI Witness. Dahil sa mga DDS na nagsabing nandito kami sa likod mo, mag-people power na tayo, Inday. Handa na tayong lusubin ang Malacanang. Kaya si Sara nakasuhan. O ngayon mga DDS, tanong ko, nakatulong ba kayo kay Sara? O mas lalong diniin ninyo si Sara? Hindi po, mas lalo po nilang diniin. Nilubog nila sa kumunoy si Sara. Nilubog sa kumunoy.
Sila mismo ang nagdiin sa idol nilang tralala. Mga bobo kasi. Di ba, Mamaribit Kenyo, Sir Kenry? Kung hindi ba naman mga tabugok, itong mga dilulo na didis, kung hindi ba naman kayo dyan, nagsisigaw-sigaw, rally na, sugod na, lusubin ang Malacanang. Marcos, bumaba ka na. Marcos, resign. Marcos, bangag. People power, revolution. Dahil sa kasigaw-sigaw ng people power, dahil sa kasigaw-sigaw ng revolution, si Sara nakasuhan ng sedisyon. Dahil sa mga supporter na sumisigaw ng people power at revolusyon, si Sara ay humantong sa kasong inciting to sedition. Utang ina, mga kababayan, kayo talaga mga didis, pahama kayo eh. Sinuportahan niyo si Sara para makulong, tang ina niyo. Potragis niya, anak ng pating. Biruin ninyo yan. Dahil sa inyo, si Sara makukulong. Diba? Ngayon, mga DDS, meron ba kayong napapala sa pinaglalaban ninyo? Wala! Ang napala ninyo, mas lalo nyong diniin si Sara. Mas lalo nyong nilubog sa kumunoy. Dito na lang nakikita kay Sara, wala ng katawan, ulo na lang. Di ba? Don't say bad words. Ay, wala akong pakialam na don't say bad word na yan. Punyeta sila, mga bugok sila. Pakinggan natin, ha? Ito pa. Meron po. In fact, Ano yung comment na yun? Kung meron. yung supporter po ng Ano ang sinabi? na yun nga, yung sa people power, yung sa nasa likod mo kami, kung ano yung Nasa likod mo kami, people power. Nabanggit yun sa comment section. sa ano, Your Honor, sa during interview with the Vice President doon sa November 23, 2024. So meaning, binase mo, isa doon sa mga reasons kung bakit ka nagpa ng kasong sedition, BP Sara base sa kanyang utterances, dahil finactor in mo yung mga comments ng mga nakapanood. Yes, sir. Yung sinasabi mong supporters. Opo, yes, sir. Okay, kasi pag sinabi ng mga nagko-comments, nag-worry kami, I don't think nandun yung elements of sedition. Maliban na pag sinabi na nasa likod mo kami, let's do it, go, go, go. Well, Your Honor, Gagawin namin kung anong gusto mong gawin, things to that effect. opo. Was there? Were there? Meron na kami na, comments like those? meron na kami nakita sa mga Facebook comments, although hindi siya nasama, Na? hindi yun siya nasama dito sa investigation. At ano nga ulit? Halimbawa? Yung mga Facebook comments, Your Honor, na nagsasabi, lusubin na natin ang Malacanang, tapos may ganun na sign. Susubin na natin ang Malacanang. Yun yung comments ko sa Facebook, yung mga nagko-comment. At meron kang ebidensya tungkol dyan. Ayan na, mga kababayan. Ayan, sige. Comment pa kayo. Kada press con ni Sara, i-comment ninyo. Nandito kami, Inday. Oo, lumusob na tayo sa Malacanang, Inday. Our future president. Matapang si Inday. Magrevolusyon na. People power na. Lusubin na natin si Marcos Bangag. Yan ang sabi ng mga DDS. Ngayon, tignan ninyo. Akala ninyo ang NBI hindi nanonood. Ma'am Nina Parson, hello po. And kay Dream Girl TV. Sir Kenry, hello po. Akala ninyo ang NBI tahitahimik lang. Parte ng investigasyon nila yan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi kasi kayo miyembro ng mga Avengers. Hindi kayo miyembro ng X-Men na pag bumangga kayo sa pader, tumatagos. Pader ang binabangga ninyo, tangina ninyo, mga bobo kayo. Presidente yan eh. Kayang gawin ng presidente kahit ano, basta mahanapan lang ng ebidensya ang mga pinagsasabi ninyo. Hindi nyo iniisip yan. Imbis na makatulong kay Sara, diniin ninyo si Sara, inilubog ninyo sa kumunoy, niloblob ninyo sa putik. Tatapang-tapang kayo. Anong nangyari? Ayun, si Sara makukulong. Confirm.
Dahil sa pagsisigaw ng revolusyon at people power ng mga DDS, si Sara nakasuhan ng inciting to sedition. 'Di ba? Narinig nyo mismo. In-interview ni Raffy Tulfo, no, ang NBI na si Attorney Lutok, kung ano, ang rason at dahilan para makasuhan si Sara ng inciting to sedition or nakasuhan kasi may kaso na eh. Ang rason po doon ay yung bawat press con ni Sara at yung bawat rally ng mga bobo niyang supporter, na mga tanga, ay ginagamit po yun. Una, hindi nyo naman may tanggi na hindi kayo supporter ni Sara. Tangina naman, no? Alam nga naman sasabihin ni Respicio na hindi siya DDS, sasabihin niya kakamping siya, tangina. Walang kakamping na bobo at tanga, walang loyalista na sumisigaw doon, I love you, Sara. I hate you, BBM. Kaya nga sa totoo lang, mga DDS, sa sunod kasi, kapag ka mag-post kayo, katulad niyan, sabi ni Attorney Ligutan, photocopy is considered as original. Ang ginawa ninyo, nag-photocopy kayo ng pera. Oo, kasi ang sabi ninyo, si Ligutan ang may sabi. Wala namang sinabing pera doon. Kanino naman mag-reflect yan? Kay Sara na naman. Kaya mga tangina talaga itong mga DDS eh. Ewan ko ba? Ewan ko ba bakit ganun? Ewan ko bakit ganun yan. Diba? Lahat na lang ng ginawa niyo, puro palpak. Imbis na makatulong kay Sara, ililubog niyo sa kumunoy. Si Digong, kaya hindi makalabas-labas sa ICC. Dahil sa ginawa ng mga DDS, anong nirason ng ICC? Hindi namin basta-bastang pakawalan si Duterte dahil ang kanyang mga supporter ma-impluwensya si Digong. Ilang beses nawagan si Digong at si Kaufman na ang mga supporter ay magdahan-dahan sa mga sinasabi. Magdahan-dahan sa pananalita kasi magre-reflect kay Digong at hindi siya mapagbigyan sa interim release. So anong nangyari? Hindi nga napagbigyan kasi mga tabugok eh. So ngayon si Sara naman. Continue natin na, balikan natin. Diyan, hindi mo to katag-isip lang. Kung babalikan ko po, yun nga po ang sabi ko during those Okay. times, siyempre nagbabrowse po kami. Okay. Nga lamang, hindi namin naisama sa authentication. Your No further question, Your Honor. Thank you. Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo. The Senate Kita nyo na. Si Tulfo, magaling talaga si Tulfo pagdating sa mga ganyang tanungan. Alam nyo kung bakit? Kasi halos araw-araw niyang ginagawa sa programa niyang RTIA, no? Raffy Tulfo in Action. Kaya sa totoo lang mga kababayan, yung mga ganyang tanungan, klarong-klaro. Kasi nga, pag si Tulfo na ang magtanong, nakikinig ang tao eh. Kasi bakit? Ginagawa niya sa RTIA. Sa Raffy Tulfo in Action program. Diba, kadalasan nagrereklamo doon. Ganito po kasi Idol Raffy, ganyan-ganyan. So, ganito po ba? Tapos, mag-consult siya ngayon sa mga abogado kung anong magiging kaso. So, pasok ba sa kasong sedisyon? Kasi ganito, kasi ganyan. Di nga, pasok. Diba? Ganyan ang public service. Diba? Oo, Sir Henry, tama po. Ngayon, mga DDS, sino na naman ang sisihin ninyo na nakasuhan si Sara? Si BBM na naman. Si BBM na naman ba? Kasalanan na naman ba ni BBM ito? Sino na naman ang sisihin natin? Si BBM na naman ba? Oo. Shout out Coco Tams dyan sa Hong Kong. Kasalanan naman ba ni Marcos ito? Si Marcos na naman ba ang ating pagbintangan? Kasalanan po ng mga bobong supporter ni Sara yan. Diba? Kita ninyo. Sino nga ba yung mga supporter na yon? Na nagsisigaw-sigaw, revolusyon, mag-aaklas, sugurin ang Malacanang. Sino nga ba? Walang iba. Walang iba kundi sino ba, mga kababayan? Pangalanan natin. Number 1, si Respicio. Number 2, si Mike Defensor. Number 3, si Dado.
May 40 million na sundalo. Number 4, sino? Si Eric Celes. Number 5, sino pa? Mga kababayan, yung mga lulumusob-lusob. Ayan. Diyan tayo sumasabit eh. Nagagamit yung mga supporter eh. Tanga-tanga kasi kayo. Ewan ko ba sa inyo, hindi ba kayo binibriefing ni Sara? Si Boy Lighter, di ba? Andoon pa. Halos araw-araw na kada may rally, nandoon present. Katagalan to si Boy Lighter, magiging representative to ng magiging representative to ng mga relihista si Boy Lighter eh. Kita nyo naman si Boy Lighter. Hanapan natin kung sino-sino yung mga sumisigaw-sigaw. So ibig sabihin, yung mga sumisigaw-sigaw